magandang gabi po sa inyong lahat. Isishare ko po ngayon sa inyo kung paano tayo gagawa ng baked cheesecake in triple way. Pwedeng pang negosyo po ito, kaya samahan na po ako hanggang matapos ang video para malaman kung paano ito lulutuin. Isa pong pakiusap, kung kayo po ay bago dito sa aking channel, please pa-subscribe na po. Pakiclick po yung bell, yung all na po para lagi kayong updated at notified sa mga bagong video uploads ko. Paki-like and share na rin po ng mga video. At huwag niyo pong kalilimutang mag-iwan ng comment. Baka po meron kayong request or suggestion, nandyan po ang comment section. Simulan na po natin ang ating pagluluto. Unahin po muna nating durugin ang mga cookies na gagamitin. Gumamit po ako dito ng food processor para po madurog ang cookies na gagamitin ko. At i-melt na rin po natin ng butter. Pwede niyo pong ipainit sa kalan or pwede niyo rin po itong i-microwave. Ang baking pan po natin, lagyan na rin po natin ng baking sheets. Paghaluin na po natin ngayon ang melted butter at ang ating dinurog na cookie. Haluin po natin itong maigi. Pag okay na po at nasa na po lahat ng dry cookies, pwede na po natin ilagay dito sa ating baking pan. Pitin po natin para po masiksik itong cookies na ating inilagay. I-set aside lang po muna natin ito at gagawin na po natin ang cheesecake. Narito po yung mga ingredients na kakailanganin natin. Hindi po ito sponsor pero nire-recommenda ko po sa inyo na Kiri yung brand na gamitin nyo ng cheesecake. At yung mga ingredients po natin, kailangan po lahat ito ay naka-room temperature. Bago po kayo magsimula mag-bake, mga 1 or 2 hours before, ilagay nyo na po sa labas ng refrigerator ang lahat po ng ingredients na kakailanganin natin. At ang asukal po natin, kailangan po castor sugar yung gamitin natin, huwag po granulated sugar. Basagin na natin ang itlog na ating gagamitin. Pagpasensyahan nyo na, nagpa-practice pa rin kasi ako hanggang ngayon kung paano mag-crack ng egg na one hand lang yung gagamitin. Talagang kailangan pa po ng more practice to make it perfect. I-beat lang po natin itong egg para po gagamitin natin ito mamaya. At i-set aside lang po muna natin ito. Sunod po, haluin na po natin itong cream cheese. Kung talagang matagal nyo na itong nilagay sa labas bago kayo magsimula, madali lang po natin itong mahahalo. Pero kung nagmamadali tayo at malamig pa rin talaga, medyo mabigat lang nga din pong haluin. Kaya po kung meron kayong microwave, pwede nyo po itong i-microwave ng sandali lang. Mga 1 minute lang po para po hindi siya masunog. At lagay na po natin agad dito yung ating castor sugar para po mas madali natin itong mahahalo. Nakakatulong po ito para mahalo nating maayos ang ating cream cheese. Lagay na rin po ang sour cream. At hahaluin po natin itong maigi bago po natin ilalagay yung ating beaten egg na ginawa kanina. Dahil po mas mahihirapan po tayong maghalo pagka medyo matigas pa po yung ating cream cheese. Kaya kailangan po para na po itong mayonnaise bago natin ilalagay ang beaten egg. Lagay na po natin ang beaten egg. Hatiin po natin ito sa 3. Unti-unti lang po muna natin itong ilalagay. At para mas madali po natin itong mahalo, magpalit po tayo ngayon dito ng balloon whisk sa paghalo natin dito. Haluin natin itong maigi at ngayon naman ilalagay na natin dito ang vanilla essence or vanilla oil kung ano yung available na magagamit ninyo. At ilagay na rin po natin dito ang cornstarch. Pero kung makakabili kayo ng custard powder, mas masarap kung yun ang ilalagay ninyo. Yan ang isa sa secret ng aking baked cheesecake. Haluin ng maigi at pag smooth na ito, saka natin ilalagay dito ang lemon. At ilagay na rin natin dito ang fresh cream. Direkta na natin itong ilalagay. Kahit lahat ilagay na po natin, okay lang, wala pong magiging problema sa ating mixture. Haluin po natin itong maigi at okay na po yung ating butter.
Pwedeng-pwede na po natin itong ilagay sa ating mga baking pan na gagamitin. Nasa inyo kung anong size na gagamitin ninyong baking pan. Kung gagamit po kayo ng ram raisin, lagyan po natin sa ilalim yung kalahati. At yung kalahati naman po, ipang-toppings po natin ito. Sa paglagay ng butter, lalo na kung pang-commercial yung gagawin ninyo at ibebenta nito, mas magandang tinitimbang para mas pantay-pantay yung size at yung kapal ng ating cheesecake. At ready na po ito para i-bake. At dahil hindi bain-marie yung gagawin natin sa pagbe-bake nito, kailangan po yung temperature ng oven mula sa 190 ay ibababa po natin ito sa 150. Kaya ibe-bake po natin ito ng 35 minutes. At eto na po, nakaluto na tayo ng ating baked cheesecake. Naku, sa tingin pa lang po napakasarap na. At tignan nyo po yung kulay niya. Huwag po kayong mag-alala sa kulay. Ganito lang po pagka bagong bake. Pero maya-maya po habang lumalamig po ay medyo nagba-brown na po yan. Magda-dark na po yung color niya. Huwag po natin itong palalamigin dito sa loob ng baking pan. Kailangan po alisin natin dito sa baking pan dahil magpapawis po ito. Pagkaalis natin sa baking pan, ilagay na po natin ito sa cooler rack at dun po natin ito palalamigin. At alisin lang po natin yung pagkakadikit ng baking sheets dito habang pinapalamig natin. Ito na po yung ating finished product. Ready na po ito para ilagay sa ating freezer. Yun po, hindi po natin ito po pwedeng iserve agad. Mas masarap ang cheesecake kung ipo-frozen po natin. Kaya ready na po ito para balutin natin ng cling wrap at ilalagay na natin sa freezer. Ganito po yung ginagawa ko sa pagbabalot nito. Isa-isa ko po itong binabalot sa cling wrap bago ko po ito nilalagay sa ziplock bag. At pino-frozen ko na po ito. Sa pag-frozen po natin ito, 5 days or 1 week, pwede na po natin itong iserve or ibenta. At after po nun, pwede po natin itong i-stock hanggang 3 weeks po sa ating freezer. Kaya sana po matry nyo po itong gawin at sana rin po nagustuhan nyo ang ating recipe ngayon. Subukan nyo po itong gawin at sigurado ko pong magugustuhan nyo dahil napakasarap po nito. Maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang susunod ko pong video, magkita-kita po ulit tayo. Sana po nagustuhan nyo aking sinare sa inyo at sana rin po matry nyo pong gawin. Paalam! Bye!